Hello, good morning. Yes, hallelujah. Good morning. Good morning dira sa akong mga kadugo, sa akong mga kasen, sa tito, tita, mga manong-manang, lolo-lula. Sa hindi pa nakakilala sa akon, I am Rafi Rodriguez, the eldest child of Ninita Resguardo and Joby Rodriguez. I was born in Mabinay, but later on nagdako ako sa akon nga mga ancestor, sa akon lulo kag lula nga si Ruben Resguardo Ofelia Resguardo. Ofelia Uyog. So I have a short testimony about my life since I was a child. Some of you has nakita ang akong pagdako. Some of you ay hindi nakita o hindi nakakilala sa akon. So I have a testimony in my own life. Since I was child, I was bothering something in my life na sa akon kaugalingon nga kabugat sang akon ginadala. I was not able to step up in my life about my journey on my dreams. Kabugat daw hindi ko madala ang akong kaugalingon, daw ginapangita ko gid ang akong kaugalingon. So amo na, when I was at 18 years old, naglakat ko sa Maynila. Nagluwas ko sa Maynila on my own mind, on my own decision, na siling ko sa kaugalingon ko ay pangitaon ko ang akon kaugalingon. Though may mga siguro may mga nakarelate sa inyo subong nga do diin ko man, do kabugat sang akon kaugalingon man, do diin gid ko bala. Muna bala nga ginambal sa tao, do diin gid ko bala sini. So I was in Cavite right now with my family. Pero bago yon nga nagluwas ko sa Maynila, ginpangita ko akong galingon. Nakaobra ko kung diin-diin. So mayroong common law ang aton nga kalibutan. Kung diri sa kalibutan ay masinop ka, silingon masipag ka, ay mag-asinso ka sa imo kabuhi. Mag-asinso ka sa imo nga kaugalingon. Muna ang common law diri sa aton kalibutan. So my testimony is ayos man ang work ko, okay man. Naabot ko man mga supervisory nga obra, pero wala ko gyapon peaceful heart, wala ko gyapon peaceful mind nga may ara ko gali iya ginapangita sa akon kagalingon. May ara ko ginapangita sa akon kagalingon nga wala sa akon. Kamo na nga ginapangita ko kay wala sa akon. So ginapangita ko to. Abi ko sa makalayo ko sa Negros, makalayo ko sa akon family, makita ko na ang akong kagalingon, makita ko na ang akon nga ginapangita, pero wala pa gali. So until such time na nakita ko na gani ang akong biological mother, abi ko amo to akong ginapangita. Nakita ko man akong biological father, abi ko okay na to. So wala pa gyapon ako peaceful mind and peaceful heart. And later on, nakabuild ako ng kaugalingon ko nga pamilya diri sa Maynila. And having a child, I have 2 kids. Wala gyapon ako peaceful mind, wala gyapon ako peaceful heart. So it leads me to have a broken family. Nagkaroon kami ng misunderstanding ng aking wife. It leads to broken family. Naghiwalay kami for almost a year ang amon paghiwalay. Bugat katama ang ginadala kapag ka naghiwalay ang isa ka mag-asawa.
ang magsasuffer sina bukod sa mag-asawa, bata, ang mga anak namon, gasupper. Amo to nga gindala ko siya sa Negros for him to maatipanan siya masyado. Kay walay kami sang akon wife, hindi ugid maatipanan kay duwa sila kabilog, bugatan ko. So, the more na nag-worse ang akon life, so namangkot ko sa Dios, namangkot ko sa kagulingon ko, Lord nga amo sini. Kung amo lang man sini ang akon kabuhi, tani wala na ako ginbata sa sa earth. Wala na ako nagwa sa tiyan sang akon mother. Kabugat na, kabugat. Pero ang tanan nga sina, may mga reason gali. May mga reason behind nga amo sina ang kabuhi ta. May ginatawag samtang nasa kadiliman ako. Wala ako ginhimo nga iban kundi pangitaon gyapon ang light, ang liwanag sa mundong to. Bakit ganito? Since I was born, meron akong mabigat sa aking damdamin until now. Nagkapamilya ako, mabigat. Nasira ang pamilya ko. Bakit ganito? So, buti, dito ko natagpuan ang mga sagot. Dito. Ito yung magandang balita. Ito yung good news. Ito yung good news na ma-share ko subong kung diin ko na natagpuan ang mga katanungan ko sa Lord. Si Lord din naman ang magbibigay ng sagot. Sinaliksik ko yung aking pamilya. Bakit ganito? Si mama, si papa, naghiwalay. Isa lang ako. Then, after their generation, it was me. Naghiwalay din ang na-broken din ang aking family. So, pinakita sa akin ni Lord ang sagot doon sa tinatanong ko. Nabasa ko doon sa Exodo 20. Allow me to read in Tagalog. Sa verse 5 and 6, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ang kasalanan ng inyong magulang ay sisingilin ko mula sa 3 hanggang sa 4 na salinlahi. So, yung nabasa ko yung Exodo, Lord, bakit pati ako na anak ay magbabayad sa kasalanan ng aking mga magulang? Si papa, si mama, hiwalay sila. Bakit pati ako damay? Kasi, nung binasa ko yung Exodo na to, mayroon akong meditation. Sinaliksik ko ang kanyang salita. Ang paniningil ng Panginoon sa mga magulang ay doon sa anak. Doon sa anak. So sabi ko, Lord, kaya pala ako nagsasuffer ng mabigat sa aking sarili. Wala akong peaceful heart, peaceful mind. May hinahanap ako sa aking buhay na hindi ko makita-kita. Yun pala, mayroong generational curse. Generation curse. Meaning to say, mayroong namamanang sumpa sa mga ancestors, sa mga parents, lolo't lula, magulang. So, malinaw ang Biblia na ang kasalanan ng magulang, Exodo, basahin sa Exodo 20, 5 and 6. Ang kasalanan ng magulang, sisingilin ko sa mga anak hanggang 3 or 4 generation. So sabi ko, Lord, paano ito? Paano ito mabibreak? Paano ito magkakaroon ng breakthrough sa pamilya? From my own generation. I am my first generation of my parents. Sabi ko, Lord, paano ito? So, ang ginawa ko, with the help of the Lord, the Holy Spirit, ginaid niya ako sa Bible. Binasa ko ng binasa ang Bible hanggang
nandun ang kasagutan sa Bible. Nandun ang kasagutan. Kaya, abang mabigat ako, ay hinanap ko si Lord, hinanap ko yung kasagutan sa Bible. Maraming sagot, kaya lahat ng tanong natin ay nasa Bible. Sinagot sa Ezekiel 18. Basahin nyo sa Ezekiel 18 verse 21. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. So kapag ang isang taong makasalanan ay tumalikod sa kanyang kasalanan, kakalimutan ng Diyos yun. Kakalimutan ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo pag tumalikod ka sa iyong kasalanan. So ako bilang anak na nakakaunawa na sa batas ng Panginoon, sa batas ng Diyos, ay sinik ko si Lord. So nag-start ako muna sa aking pamilya, from my own family. Ang ginawa ko ay nagsik ako kay Lord, nagpray ako every night and day. I was cried out to the Lord, and kneel down to Lord, forgive all my sins. Forgive and delivered me for all my sins. Anumang kasalanan ng pamilya ko, anumang kasalanan ko, anumang kasalanan ng mga ninuno ko, patawarin niyo po ako. Huwag niyo pong ihintulot na ipapamana ko pa ito sa mga anak ko. Kasi nakikita ko kapag kung hindi ako mag-seek kay Lord, possible mamamana ng anak ko ang kasalanan ng lulo niya. Kasi ang lulo niya ay papa ko ay may first generation, then anak ko is the second generation, pwede pang mamana ng anak ko na magiging apo ko. Hanggang sa pinakaapuan, fourth generation eh. So sabi ko, Lord, pwede ba sa generation ko pa lang mabibreak na ang curse, sumpa. So binasa ko yung Bible at ang sabi doon, basta ikaw ay tumalikod sa kasalanan mo, kakalimutan ng Diyos ang lahat ng sumpang ibinigay niya sa iyo. Diyos pala nagbibigay nun. Yung kahirapan, karamdaman, kung may sakit ka ngayon, isa ka sa may sakit ngayon, mga kapinsanan, kadugo, kung may sakit ka man ngayon, kaya-kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kayang-kaya kang bigyan ng healing ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus na nagpapako sa krus, kayang-kaya kang bigyan ng, kung mayroon ka man ngayon anxiety, kung lulong ka sa drugs, kung lulong ka sa bisyo, lulong ka sa lahat ng problema, mabigat ka na. It was burden for you sa lahat ng problema ang pinagdadaanan mo. Burden na lahat yon. Mabigat na lahat ng pasanin ng cross mo. Kapag ang dinadala mong problema right now ay hindi magaan, mabigat ang dala mo, hindi sa Panginoon. You need to confess. You have to ask for forgiveness to the Lord. Imungi ka ng tawad sa Panginoon at ang buhay mo ay gagaan. May pangako ang Panginoon. At pag nagbasa ka ng Bible, ang daming pangako sa Panginoon. Sa mga kamag-anakan ko na mabigat ang puso, mabigat ang damdamin sa mga oras na ito, kayang-kayang alisin ng Panginoon ngayon yan. May pangako ang Diyos doon sa Mateo. Sa Mateo 11. Mateo 11. 11:28. Magbasa kayo ng Bible, makikita niyo mga sagot sa Biblia. May pangako ang Diyos sa mga mabibigat. Ito, Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Matatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok
at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So right now, pinsan, lolo, tita, tito, hindi ito usapin ng kayamanan, hindi ito usapin kung meron ka man sa panahon ngayon, kung isa ka man ngayon sa medyo nakakaangat sa buhay, maraming pera, malaking negosyo, hindi ito usapin ng kaperahan. Ito ay usapin tungkol sa dinadala sa damdamin at isipan. Ang Panginoon ay magbibigay ng peaceful mind, peaceful heart, kung lalapit tayo sa Kanya at hihingi tayo ng kapatawaran. Forgive our sin. I-deliver tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan. Kasi ang Panginoon may pangako, hindi siya makakapasok sa ating puso kung ang dala natin sa ating heart ay mabigat, problema. May pangako ang Panginoon sa Jeremiah 29. Sino nakaka-memorize ng Jeremiah 29? Basahin ko. Maraming pangako ang Lord sa ating mga tao. Jeremiah 29:11-14, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag ginahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. So pangako ng Lord yan. Kapag nagsik ka kay Lord, kapag bumalik tayo kay Lord, ang lahat ng anxiety, lahat ng problema, lulong ka sa drugs, lulong ka sa alak, sa bisyo, lulong ka sa sugal. Mabigat yan. Mabigat. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin. So meaning to say, kung mayroon kang problema ngayon, mayroon kang pasanin na mabigat, tingin mo hindi mo na kaya, hindi kay Lord galing yan. Galing yan kay Satan. Galing sa Satanas yan. So, yung mga problema na yan, kapag hindi natin na-overcome, walang breakthrough sa pamilya natin, maipapasa natin yan sa anak, sa apo. Oo, maaring nagkasala na yung mga magulang ko, nagkasala na si mama, nagkasala si papa, sila yun eh. Hindi pwedeng isa lang sa kanila, dalawa sila eh. Dalawa silang nagkasala. Maaring hindi na ma-restore ang kanilang marriage kasi may kanya-kanya na silang buhay. Fear the Lord. The Lord is the Lord of restoration. Walang imposible sa Lord. Maaring hindi ma-restore ang kanilang marriage, pero na-restore kami ng father ko at later on, alam ko ma-restore kami ng mother ko. So yung love ay manggagaling kay Jesus, hindi sa atin. Si Lord ang una nagmahal sa atin. Hindi niya hahayaan na kapag nagmahal tayo sa Panginoon ay masadlak pa rin ang ating buhay. Hindi. Umulan to ma-share ko sa aton, subong, right now, na kung mayroon kang mabigat sa iyong puso ngayon, sa iyong heart, sa mind, ay you need to seek the Lord. You need to ask the Lord. Ask His presence. Adto ka sa kwarto mo, mag-pray ka. Lord, forgive us all my sins. Hingi ka ng tawad sa Panginoon. Ang tanan nga butang ay hindi imposible kapag si Lord, si Jesus, ang nagmanipulate sa kabuhay mo. Oo, maaring mayaman ka, maaring asinsunado na tayo. May maraming taong asinso pero ang iba sa kanila ay hindi peaceful heart, hindi peaceful mind. Wala pa rin yung blessing. Kasi ang blessing natin nasa heart tsaka nasa mind. Kapag sinabing blessing, makakatulog ka ng mahimbing. Wala kang isipin. Wala kang problemang isipin. Yun ang sinasabing blessing. Wala kang sakit. Pamilya mo, ang anak mo, walang sakit. Hindi mo dinadala sa ospital.
So, noon, nung hindi pa ako nag-seek kay Lord, yung bunso ko ay halos weeks lang. Nasa hospital na kami dahil sa kinokonvulsyon, nilalagnat. So, nung start na ako nag-seek kay Lord, nag-serve ako kay Lord, wala na. Kasi the Holy Spirit is dwell on us. Naninirahan na ang banal na Espiritu sa akin, sa bahay namin, sa anak ko, sa asawa ko. At yung asawa ko, i-restore na rin kami. May pamilya na kaming masaya ngayon. I-restore ka ng Lord kapag nag-seek ka. So, allow me right now to pray for you. Allow me to pray for your even your problem, addiction mo. Kung mayroon ditong pamilya natin na addicted sa drugs, addicted sa bisyo, sa sigarilyo, sa alcohol, mayroong broken relationship, or laging nag-aaway mag-asawa, mayroon ditong hindi magkasundo sa kanyang anak, lagi kayo nag-aaway ng iyong anak, i-spread natin yung love. Allow the Holy Spirit to come in you, to dwell on you. Allow the Holy Spirit to move on you right now. So allow me to pray right now. Lord God Jesus, hallelujah. Father in heaven, the sovereign Father, the King of all monarchs, Lord, we are here today. We are here in front of you, O God, asking for your presence, O Lord. Asking for your power, O God. Lord, I know, O God, na hindi ito aksidente, hindi ito biglaan, Panginoon. Ito ay will mo, Lord, na kami ay magkita-kita sa group chat, sa gising ito, Lord. Na alam ko, Panginoon, na ang pamilya ko ang unang-unang mission ng iyong pagliligtas, O God. Lord, nilalapit ko sa inyo sa kabilang screen ang aking pamilya, Panginoon. Ang aking pamilya sa Negros, Lord. Ilan sa kanila, Panginoon, ay mabigat ang kanilang damdamin, Panginoon. Ilan sa kanila ay walang peaceful mind, peaceful heart, Lord God. May mga relasyon na okay ngayon, bukas hindi. May mga relasyon na mag-asawa na nag-aaway. May mga relasyon na mag-ina, mag-ama na nag-aaway. Lord, may mga pamilya na addicted na sa drugs, addicted na sa sugal, addicted sa alcohol, addicted sa sigarilyo, Lord. Ngayon din, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pinapawilang bisa ko ang lahat ng addiction sa kanilang sarili, Panginoon. Any addiction, any spirit of sickness, spirit of disease, be broken right now. Pinapawalang bisa ko ang lahat ng karamdamang meron sa pamilya ko. Ang lahat ng mga addiction sa pamilya ko ay aking pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mabigat sa kanilang damdamin ay pinapawalang bisa ko. Ang lahat ng mga problemang meron sa aking pamilya right now ay inaalis ko sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus, the Holy Spirit is working right now, is moving right now in you. Allow the Holy Spirit to move in your life, in your house, in your family right now. In the mighty name of Jesus, any sickness and disease, be healed in the mighty name of Jesus. Meron man sa pamilya na may sakit sa bato, mayroon man sa pamilya na may sakit sa puso, high blood, mataas ang kolesterol, mayroon man sa pamilya na masakit ang kasukasuan. Ngayon din ay pinapawalang bisa ko sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Pinapawalang bisa ko sa pangalan ni Jesus. Any sickness and disease be broken right now in Jesus' name. Hallelujah. Any broken relationship may restore right now in Jesus' name. In Jesus' name. Spirit of poverty be broken in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit is moving right now. Lord, thank you, Lord God Jesus. Thank you, Lord, sa magandang panimula ng group chat na ito, Lord. Maghari ka, Panginoon, at manguna ka sa amin, sa pamilyang ito. Nawa ang pamilyang ito ay maging ilaw sa buong nasasakupan. Kung nasaan man ngayon ang bawat na pamilya ito ay maging liwanag sa barangay,
sa syudad, sa lugar na aming kinabibilangan, Panginoon. Ang bawat pamilyang ito ay bibigyan mo ng wisdom, bibigyan mo ng talino ng higit sa nakakarami, Lord. Alam ko na ang mga joblessness ay magkakaroon ng trabaho in Jesus' name. Alam ko, Panginoon, ang mga nais na makatapos sa pag-aaral ay patatapusin mo sa pangalan ni Jesus. Ang mga nais makapagtrabaho right now ay magkakaroon ng trabaho, Lord, in Jesus' name. Ang mga negosyo ng pamilya ko, Lord, ay ikaw din ang magpapalago in Jesus' name. Ang lahat ng mga pangarap ng aking mga pinsanan, Lord, anumang kagustuhan nila, anumang kalooban nila, Panginoon, you see their heart, Lord. Open the spiritual hearts, the spiritual ears of our family right now in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. So, thank you, my family, thank you. Salamat sa inyo, mag-ingat kayo. At hindi ito ang huling pagbigay ko ng testimony and prayers for you. We will pray for you. In Jesus' name. Thank you. Hallelujah.